Ano po ang dapat asahan ng mga PhilHealth members? May magiging pagbabago ba sa premium benefits o reimbursement processes? So, yun nga po, hinihimok namin ang ating mga miyembro na magpayakap. Kayo po ay mag-enroll sa inyo pong yakap provider. Meron na po tayong around 4,000 providers all over the country. At dahil nga po napapabilis na namin yung bayad, medyo po nagtitiwala na rin sa amin ang mga providers. Marami na po rin mga private sector at saka mga government, local government units ang nagpapa-affiliate as yakap provider. Kasama po nitong yakap, apart from yung pong ating mga libreng konsultasyon, ay meron po kaming 57 gamot na kasama po dito. Meron pong credit line o parang e-wallet na tig to 20,000 per Filipino in need kada taon po. Kapag kayo po ay na-assess ng ating primary care doctor na nangangailangan, ay bibigyan po kayo ng reseta. At yun po ay pwede nating i-avail kahit saan po dito sa ating buong kapuluan, basta accredited po na pharmacy ng yakap. Dito naman po sa ating mga Z-package at saka mga dagdag na all case rates, tinitingnan po namin palawigin yung maternal care para kasama na po yung prenatal, postnatal. Tinitingnan na rin po namin yung leptospirosis na mas palawigin kasi ito na po ang new normal natin ngayon. Tinitingnan din po namin, gaya ng nasabi ko kanina, yung iba't iba pa pong uri ng cancer. At saka iba't iba pa pong congenital abnormalities, gaya po ng sakit sa puso, sakit sa yung may mga bukol po na naisisilang ng mga bata dahil po hindi normal yung pag-develop ng fetus sa ating sinapupunan ng ating mga nanay. So yun po, pina-finalize na po namin and hopefully mailabas po namin by first quarter of next year. Doc, balikan ko lamang po yung yakap. Napakalaking bagay po nito. It's good to know na may 4,000 mahigit na providers. Pero this is nationwide. And then, sabi niyo po, may accredited pharmacy, which is very important. This coming 2026, ano po ang target? Gaano pa karaming providers ang maidadagdag, lalo na po doon din sa pharmacy, para mapakinabangan po talaga at maramdaman ng mga members yung sabi nyo nga pong parang e-wallet na 20,000 worth of medicines every per year. Tama yan, Cheryl. Ang kaakibat kasi nitong pagpapalawig namin at pag-i-implement ng yakap ay siguruhin din na medyo hindi naaabuso. So, next year, meron na tayong tinatawag na liveness check kung saan every time na mag-avail yung ating members, kahit konsulta man yan, laboratory test o yung prescription sa gamot, ay meron ng biometrics scanning na ibinabangga namin dun sa biometrics ng PSA. So yon, meron na tayong tinatawag na PhilHealth Check Utility para tiyakin yung pagkakakilanlan ng ating mga miyembro bago sila mag-avail ng benefits. So nandiyan din yung ating mga check audits, kaya nagdagdag kami ng tao para maglibot ng mga clinic at ibabangga namin yung kanilang mga claims dun sa actual record ng ating mga pasyente. So dahil dun sa readiness check na yon, medyo binamatch muna namin yung kahandaan ng isang lugar at yung availability ng supply, meaning merong ding mga pharmacies na kabangga na ng mga na-accredit namin at ready na ng mga primary care clinics. So yun yung medyo tawag namin matalinong pagpapatupad. Hindi namin kayang ibuksan lahat ng sabay-sabay, pero ang tansya namin by second quarter of next year, nationwide na ang ating implementation. For this quarter, fine-tune muna namin yung sistema sa Manila and hopefully by January, the next major urban centers like Cebu, Calabarzon, Region 3, Davao, and then the second tier cities like Iloilo and the likes, Baguio, will follow. So ang tansya namin by second quarter of next year, full implementation na tayo. Mas marami na po. Okay, klaruhin ko naman kasi may mga nag-react nung sinabi nating parang e-wallet-like. Mga kapatid, hindi po. Kasi parang tinatanong na rin po dito sa studio na paano papasok yun? Mayroon bang parang e-wallet kami?
No, it's akala yata nila may parang worth 20,000 tas mababawasan na mababawasan. Klaruhin lamang po natin ulit, Doc Mercado, yung proseso para mapakinabangan yung yakap program ng PhilHealth. Tama po yan, Ma'am Cheryl. Kailangan po muna na kayo po ay matingnan ng accredited doctor na sila po ay sumailalim sa mga training namin at saka po dun sa certification ng DOH para matiyak namin na handa po yung ating doktor. So yung po mga accredited doctor ay nagki-clinic po dun sa mga accredited yakap clinic. So ang prescription ho, hindi ho pwedeng nanggagaling kung kanino man, kundi dun lang po sa accredited doctor. Kasi sila po yung may access dun sa gamot app na maipapasok po yung ating reseta. At pag ang reseta po ay naipasok, yun po ay may visibility po ang ating mga pharmacies at saka ito pong mga clinic kung magkano pa po yung naiiwang total or naiiwang amount doon sa ating e-wallet. Hopefully po within the year makagawa rin po kami ng app na meron na po talaga yung ating pasyente ng visibility ng e-wallet nila. Unfortunately, for now po, sa umpisa, yun lang pong pharmacy at saka po yung ating mga clinic ang magkakaroon po ng visibility doon sa ating e-wallet kung magkano po ang naiiwan. Pero every time naman po kayong resetahan, ay sasabihan naman po kayo ng ating mga pharmacies at saka ng ating mga clinic na ito pa, Dr. Mercado, ito pa naiiwang pondo sa iyong gamot app. But yung po, hopefully, maigawa rin po namin ng app dito po sa ating mga miyembro. Meron din po tayong plano na yung mismong sa eGov app kung saan po meron kamang PhilHealth na page, ay nandun din po, makikita rin po yung benefit availment. So yun din po isang paraan din para rin may transparency tayo na kapag kayo po ay naabisuhan na kayo po ay gumamit, ma-report nyo rin po kung kayo po ay hindi naman pala nakagamit doon. Baka may ibang gumagamit ng inyong account. At kami po ay bukas na tugunan ang inyong pong mga report doon po sa aming Corporate Action Center na bukas po 24/7.